nagda-draw para po sa PCSO, this is Tracy Perez na nagsasabing, sa PCSO, bawat taya may kawang gawa. It is a milestone not only for the Queen City of the South and the whole province of Cebu, but for the entire country, as the opening of this museum brings to the fore our rich natural, cultural, and artistic treasures. Ang National Museum of the Philippines o NMP sa Cebu ay ika-16 na component museum ng NMP. Ito ay nakatalaga sa Aduana Building na itinayo pa noong 1910 at nagsilbing Customs House ng Port of Cebu sa loob ng 76 na taon. Sa ilalim ng pamahalaang Marcos, isinagawa ang restoration at conversion ng gusaling ito upang maging museo di lamang para sa Cebu kundi para sa buong rehiyon. We at the NMP are happy and appreciative of the efforts as well as the support that the government has given to us. Museums are considered valuable cultural assets to a nation as they build a sense of community, document history, inspire creativity, promote tourism, and unite people through a shared heritage. Indeed, through the art and the artifacts that they showcase, museums enable visitors to get a glimpse of the past, understand the present, and illuminate the way to the future. Build Better More, tungo sa bagong Pilipinas. Magandang balita para sa bawat manggagawang Pilipino. Nakamit natin itong 2024 ang pinakamababang unemployment rate since 2005. Ayon sa NEDA, mas dumami ang may hanap buhay at patuloy na gumaganda ang kalidad ng mga trabaho. Naitala na nagtapos ang 2024 na 3.8% na lang ang ating unemployment rate. Ibig sabihin nito'y nasa 50.19 milyong Pilipino na ang may trabaho at bumaba na sa 1.63 milyon ang walang trabaho. Mas kaunti na rin ang mga naghahanap ng dagdag na kita o ekstrang trabaho. Mula sa 11.9% ng 2023, 10.9% na lang nitong 2024. Mas maraming Pilipino na ang may sapat at disenteng hanap buhay. Para sa tuloy-tuloy na pag-unlad ng ating labor market, narito ang ginagawa ng pamahalaan. Enterprise-based Education and Training Framework para matiyak na ang skills ng ating mga manggagawa ay tugma sa pangangailangan ng industriya. Inclusive work arrangements para mabawasan ang hadlang sa trabaho, lalo na sa kababaihan at kabataan. Action Fund and Emergency Repatriation, agarang tulong para sa mga OFW na nangangailangan. Oo, may mga pagsubok pa, pero tuloy ang suporta ng gobyerno upang makalikha ng mas maraming trabaho, mas maunlad na kabuhayan at mas magandang kinabukasan para sa bawat Pilipino. Want more news and information? Entertainment? Exciting shows? Nasaan ka man o kailanman, mapapanood mo kami sa aming analog and digital channels.
Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Wala akong ganong viewers, ganong kalaki na 6,000, 7,000. So, ano po yun? Trolls yun. At